Pero bago tayo magpatuloy ay pakilike ang ating video. Ganun din ang subscribe button, pati na rin ang bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang mga uploads. Sa kotse ay umiiyak na sinubsob niya ang mukha sa Manabella. Bakit ba siya naiiyak na makitang may kalandi ang ibang babae si Ram? At bakit siya nasasaktan ng ganito? Mahal na ba niya ito? Pero imposible. Isang araw pa lang niya itong nakikilala. Naramdaman niyang bumukas ang passenger seat si Ram. Nilagay nito sa likod ng mga pinamili nila at pagkatapos ay umupo na sa tabi niya. Narinig niyang nagbuntong hininga ito. Ayaw naman niyang mag-angat ng tingin dito at makita nito ang mga mata niyang tigmak ng luha. Basta, nakasubsob lang siya sa Manabella at tahimik na lumuluha. Ilang sandaling katahimikan ang namagitan. Nagpapasalamat siya at tahimik lang ang binata. Ayaw muna niyang makipagtalo dito. Sinisikap niyang pahintuin ang mga luha niya pero patuloy pa rin ang daloy noon. Sino bang Tracy na yon? Ex ba nito yon? Napakaganda at mukhang mayaman at tila model ito. Di niya mapigilang ma-insecure. Bakit? Maganda rin naman ako at mayaman. Pero hindi ka mukhang model. Babalikan ka ba ni Ram, ang babaeng iyon, kapag nagkahiwalay na sila nito? Bakit ang sakit-sakit sa dibdib, maisip lang niya yon? Tuloy, hindi niya napigilang mapahikbi ng malakas. Tama na yan, si Ram, his voice gentle. Lalo naman siyang napahikbi sa gentleness ng boses nito. Tama na sabi. Nagulat siya nang bigla siyang kabigin ng binata at dalhin sa dibdib nito. Hinaplos-saplos ito ang buhok at likod niya. Mas lalo siyang napaiyak. Shh! Stop crying, sweetheart. Tinaas nito ang magandang mukha niya at pinahid ng kamay nito ang mga luha niya. Di naman talaga ako nagsiselos eh. Gumagaralgal ang boses niyang sabi. Di na niya may paliwanag ang nararamdaman. First time niyang makadama ng ganito. Yung pakiramdam na ayaw niyang makitang may kasama itong ibang babae. Gusto niya sa kanya. Lang ito nakatingin. Nakangiti at naglalambing. Hindi pa niya alam kung ano ang nararamdaman niyang to. It is too early to tell at aaminin niya. May takot din siyang nararamdaman. Takot na baka magising siya isang araw na ayaw niya na tong pakawalan. Pero hindi ba't sinabi mo sa sarili mong bibigyan mo ng tsansa si Ram kung mahuhulog ang loob mo sa kanya? Oo, sinabi niya yon, pero hindi niya hawak ang damdamin ni Ram. Naroon ang takot niya na baka mangyari na mahulog siya dito tas wala namang katugon ng damdamin niya. Paano kung dito mahulog sa kanya? How can she live with that? Mas mabuti nang magtira siya ng kaunti para sa sarili niya. That way, hindi siya masasaktan pagkatapos ng lahat ng to. Hindi na kung hindi, basta tumigil ka na sa pag-iyak mo. Tingnan mo nga yung ilong mo't namumula na. Masuyong pinisil pa nito ang tungki ng ilong niya that made her heart constrict. Nahihiyang kumala siya sa yakap nito, kumuha ng tissue sa dashboard at inayos ang sarili. Nang humupang emosyon niya, in-start niya ng ignition. Kaya mo? I can drive if you like. Alok ng binata. It's okay, Ram. I can manage. Bagya siyang umiti. Si Ram nagsuot na rin ng seatbelt at pagkatapos nagtatakang napatingin sa dalagang napahinto sa pag-start ng sasakyan. Is something wrong, sweetheart? Ex mo ba yung Tracy? She asked out of the blue. Napangiti ang binata. Look, nililinaw ko lang na hindi ako nagsiselos. Nagtatanong lang para di ako nagugulat kapag may mga sitwasyong ganito. Kaswal niyang sabi. Okay, I understand na hindi ka nga nagsiselos. Yes, she's my ex. Amin ito pero ang mata na aaliw na nakatingin sa kanya at in-emphasize pa nito ang word na hindi. Bakit may humapde sa puso niya sa pag-amin na yon ng binata? Ibig sabihin, once upon a time, minahal ni Ram ang maganda at tila model na babaeng yon? Lalang kumirot ang puso niya. Tumigil ka nga, nakaraan yon ng binata at nung time na yon wala pa siya sa buhay mo kaya tigilan mong pag-akto ng ganyan. Babalikan mo ba siya pag naghiwalay na tayo? Huli na para bawiin pa ang nasabi. Bakit ba kung ano-anong tinatanong niya? Wala pa akong ex na binalikan, sweetheart. Wika nito na ang mata ay nakaton pa rin sa kanya at hindi nawawala ang pag-aliw na nakatingin sa kanya. She felt relieved sa isinagot nito. Yumuko pa siya para itago ang ngiting gumuhit sa labi niya. May girlfriend ka ba ngayon? Muli siyang nagangat ng tingin dito. Gusto niyang malaman. Biglaan ang kasal nila. Kaya malay ba niya baka mamaya may nobya pala ito? Sa gandang lalaki nito, imposibleng mawalan to ng girlfriend.
Meron, mabilis sa sagot nito. His amused eyes never leaving hers. Meron? Ba't para siyang pinagsakloban ng langit at lupa? Alam ba niya na ikakasal ka na? Bakit pakiramdam niya maiiyak na naman siya? Yes, alam niya. Tila baliwalang sabi ng binata. Okay lang sa kanya na ikakasal ka na? Kailan niya nalaman? Naluluha na naman siya. I think okay lang naman sa kanya. Kagabi nalaman na niya. Kaswal na sabi ng binata. Don't worry, Ram. 6 months lang naman tayo. After nun, pwede mo nang balikan ang girlfriend mo. Hindi tumitinging sabi niya dito. Pumiyok pa ang boses niya dahil nananakit na ang lalamunan niya sa pagpipigil na mapahikbi. Napapikit siya as pain sliced through her heart. Can you wait for me for a while? I just need to go to the restroom. Mabilis siyang lumabas ng kotse. Paano kasi nag-unahang mga laglag ang mga luha niya? Pagdating sa restroom, agad siyang pumunta sa dulong cubicle at doon tinakpan niya ang bibig ng mga kamay upang di marinig ng mga nasa katabing cubicle na umiiyak siya. Oh God, bakit ako nasasaktan ng ganito? Mahal ko na ba siya? How can this be? Kaya ba nagsiselos siya kanina sa mga sales lady at kay Tracy at ngayon sa sinasabi ni Ram na girlfriend ito? Oo, kahit man lang sarili niya. Aaminin niyang nagsiselos siya sa mga babae yon at si Ram. Kawawa naman ito. Kailangan muna nitong mapalayo sa girlfriend nito para mapakasalan siya. Well, hindi naman tulugi sa deal nila dahil may 10 milyon itong makukuha at mababalikan naman ito ang girlfriend after 6 months. At siya, paano siya pagkatapos ng lahat ng to? Kailangan niyang sikilin ang damdamin niya habang maaga pa. Kung hindi, lalo lamang siyang masasaktan. Di niya alam kung gaano siya katagal sa restroom. Siniguro muna niyang nailuha niya na lahat ng lumabas siya. Ayaw niyang umiyak muli sa harap ni Ram. Pagkatapos ay kinuha ang dark shades na nasa shoulder bag niya at isinuot iyon. Wala siyang pakialam kahit gabi na, basta ang gusto niya maitago ang mga mata sa binata. Pagbukas niya ng driver seat, walang salitang agad niya yung in-start. Ang binata, mabilis na hawakan ng kamay niya bago niya yun napausad. Wait, bakit ka nakaganyan? Natatawang tanong nito. Walang basagad ng trip, Ram. Gusto ko mag-shades Depensang sagot niya. Sa gulat niya, tinanggal nito yon at nilayo ang kamay na may hawak na shades para di niya maabot. Bakit mo tinanggal? Angil na dito. Umiyak ka na naman ba? Hindi tanggi niya. Kaya pala namamagay ang mata mo. Di ka pala umiyak. Amuse itong sabi. Talaga namang namamaga na tong mata ko dahil umiyak ako kanina, pero hindi dahil umiyak ulit ako sa restroom. Defensive niyang sabi. Lagot, ba't ko nasabi to? Para na rin sinabi niya na umiyak nga siya sa restroom. So, umiyak ka nga. Pagkatapos, dumukwang ito at pinakatitigan siya sa mata. Ano naman sa'yo ngayon? Kung umiyak nga ako, sana naiiyak ako Tila batang sabi niya. At bakit ka naman umiyak ulit? Nanguhuling tanong nito. Ano bang pakialam mo? Ang mabuti pa, umalis na tayo, gabi na. Magdamag kang nawala sa inyo kagabi, baka mamaya hinahanap ka na ng girlfriend mo. Di niya napigilang sabihan ng kanina pa kinasasakit ng loob niya. Sandali. Yan ba ang iniyakan mo sa restroom? Kaya halos kalahating oras akong naghihintay dito? Nangingiting sabi nito. Bakit ba tingin niya napakasaya ng binata? Parang ang sinabi niya ay nakapagpasaya dito. Oh God! Kahit hindi siya umamin, obvious na nagsiselo siya sa girlfriend nito at ito ngayon ang dahilan kung bakit di na masaya ang binata. Natutuwa ito at napatunayan ngang nagsiselo siya. Pero hindi siya aamin. She wouldn't give him the satisfaction na pagtawanan siya. I don't have to explain my actions to you, Ram. Kung umiyak man ako o tumawa, hindi ko obligasyong magpaliwanag sa'yo. Formal niyang sabi. I thought so, sabi ng binata na nawala ang ngiti. Yan lang at pinaandar na niya ang sasakyan. Sa haba ng biyahe dahil ma-traffic na, walang salitang namagitan sa kanila. Hindi na nag-umpisa ng usapan ng binata kaya ganun din ang ginawa niya. Pagdating sa bahay, naroon na ang papa niya. Saglit na nakipagkwentuhan si Ram sa papa niya tungkol sa naging lakad nila habang siya ay pumunta sa kusina na ganda ng sandwiches para mamerienda. Di na kasi sila nakapag-dinner ni Ram. Pero pagbalik niya sa salas, nagpaalam saglit ang binata sa papa niya at umakyat ng guest room. Hindi siya nito sinulyapan man lang. So, we're back to the cold treatment again. Siya ay umupo muna sa salas at nakipagkwentuhan sa papa niya. Nagulat siya dahil pagbaba ng binata, nakabihis na tong muli. Suot ang damit nito kagabi na ng laundry na ng kasambahay nila.
Ang naisip niya, bukas na lang sana umuwi ang binata dahil gabi na rin at pagod sila kaiikot sa mall. You're leaving? Napatayo niyang tanong. Yes. Malamig nitong sagot pero hindi pa rin to tumingin sa kanya. Nagpaalam pala sa akin si Ram, iha. Uuwi daw muna siya at baka naghahanap na sa kanya sa bahay niya. Babalik na lang daw siya sa araw ng kasal, sabi ng papa niya. Tila may pumipiga sa puso niya. Of course, inaalala nito ang girlfriend at baka hinahanap na siya. Pero bakit sa papa lang niya to nagsabi? Di ba dapat sabihin din yun sa kanya dahil siya ang bride nito? Hindi pa ba obvious? Galit siya sa'yo. Binara mo kasi kanina. Sige po, papa, sabi ng binata sa papa niya at sa panggigilalas niya dire-diretsyong lumabas ang pintuan. Ni hindi sumulyap o nagpaalam sa kanya. Narinig na lamang niya ang tunog ng motorsiklo nito paalis. Ilang araw na siyang matamlay at kulang na lang hilahin niyang araw para dumating na ang Sabado, her birthday and also her wedding day. Paano kasi Miyerkules pa lang at 3 araw pa bago niya makita ang binata ulit. Namimiss niya ito. Gusto niya na tong makita o kaya marinig man lang ang boses nito. Hindi niya man lang kasi nakuha ang cellphone number nito kaya hindi niya alam kung paano ito makokontak. Pero laking gulat niya pagbaba sa salas ay marinig na kausap ng papa niya si Ram sa cellphone. Umupo muna siya doon at kunway nagbuklat-buklat ng magazine. Paano kaya nagkaroon ng number nito ang papa niya? At mukhang nag-e-enjoy at naaaliw ang papa niya na kausap ito dahil panay ang tawa ng papa niya. Mukhang kasundong-kasundo na ito ng papa niya and somehow that brings joy to her heart. At gusto niyang mainip dahil tila hindi maubos-ubos ang kwentuhan ng dalawa. Wala naman siyang maintindihan sa pinagkukwentuhan ng mga ito at gusto niyang managhili. Mas close pa si Ram sa papa niya, samantalang sa kanya laging cold treatment ang binata. Nang finally natapos ang pag-uusap ng dalawa ay nakahinga na siya ng maluwag. Iha, I was just talking to Ram. Nakakatuwa ang batang yun. Ang daming kwento. Nakatawang sabi ng papa niya. How did you get his number pa? Kunwa ay baliwala niyang tanong. He gave it nung galing kayo sa mall, just in case daw kailangan. Sagot naman ng papa niya. Hindi niya binigay ang number niya sa akin. Does it mean ayaw niya ako makausap? Gusto niyang maghinanakit. Binigay nito sa papa niya ang number nito pero sa kanya hindi. Pero mas nanaig ang pagnanais niyang makausap o marinig man lang ang boses nito. Pa, can you forward this number to me? Na-delete ko kasi accidentally eh. May kailangan lang kasi akong tanong sa kanya. Sinabi na lang niya yon para di magtaka ang papa niya kung bakit niya hinihingi ang number ng binata. Baka magtaka ito kung bakit wala siyang number nito. Okay, I'll forward it. Kinaumagahan na niya tinawagan si Ram dahil noon lang siya nakaipon ng lakas ng loob. Hindi naman siya pasmado but her hands were trembling as she dialed his number. Nakailang dial na siya pero walang sumasagot pero hindi siya sumuko hanggang sasagutin nito iyon. Pero nagulat siya dahil hindi si Ram ang sumagot. Babae ang sumagot. Tila hinahampas ang dibdib niya sa kaba. Sinong babaeng to? Bakit hawak nito ang cellphone ng binata? Wala pang 8:00 ng umaga. Kung bisita to ng binata, napakaaga naman. Hindi kaya ito ang girlfriend nito? Yes, hello miss. Sino po sila? Tanong ng babae sa kabilang linya. Maganda ang boses ng babae at sexy. I'm a friend of Ram. Nandyan po ba siya? She stammered. Tulog pa po siya. Napagod po kasi kami kagabi. Magdamag po kasing... ganun po ba? Putol niya sa sasabihin ng babae. Hindi niya kayang marinig na napagod ang mga to kagabi dahil may ginawang milagro ang mga ito. Ano pa bang ikapapagod nila magdamag kundi yon? Napahawak siya sa dibdib niya para kasing literal na kumirot iyon sa sakit. Namimigat na rin ang mga mata niya sa luhang nagbabantang pumatak. Gusto niyo po ba gisingin ko siya? Hindi na po. Ikaw ba ang girlfriend niya? Hindi na yon nasagot ng babae dahil si Ram na ang sumunod niyang narinig sa kabilang linya. Bakit ka napatawag, Nicole? Anong binata sa malamig na tono. Napangiwi siya. Nasaan ang sweetheart at Dicky o Mrs. ko na tawag nito sa kanya? Sa kabila ng malamig nitong sagot, may tuwang humaplo sa puso niya pagkarinig sa tinig ng binata. She really missed him. Wala naman. Gusto ko lang... Hindi niya na ituloy ang sasabihin dahil galit na sumagot si Ram. Kung wala naman pala, huwag ka nang mag-abalang tumawag. Don't worry kung inaalala mo na baka hindi ako sumulpot sa araw ng asal. Sinisiguro ko sa'yo, darating ako. His words are like blades. Hindi naman yun ang ibig kong sabihin, mahinang sabi niya. Ano kung ganon ang ibig mong sabihin?
Impatient na sabi ng binata. Yung sumagot sa phone mo, is she your girlfriend? Kahit nakakahiya, itinanong pa rin niya. Gusto lang niyang malaman. I don't have to explain myself to you, Nicole. Formal nitong sabi. Napapikit siya. Gumaganti ba to? Ito rin kasi ang sagot niya sa binata nung tinatanong siya nito bakit siya umiiyak. Babe, kain na tayo. Nakapagluto na ako ng almusal. Narinig niya sa background na sabi ng babaeng kausap niya kanina. Yes, babe, nandiyan na. Napaka-sweet talaga ng babe ko. Kaya mahal kita eh. Narinig din niya ang sagot naman ni Ram sa babae. Napatulala na lang siya at ang mga luha niya kanina na nagbabantang pumatak tuluyan ng nalaglag. That says it all. Yun ang nga ang girlfriend ng binata, his babe. At sinabing mahal nito ang babae. Yes, Nicole, anything else? May sasabihin ka pa ba? His tone very cold. Tila inip na ito sa pag-uusap nila. Wala na. Nagsisikip ang dibdib niyang sabi at agad niyang binaba ang phone at pinunasan ng mga luhang naglanda sa pisngi niya. She groaned out loud. Nang pagising niya umaga ng Sabado, makita sa salamin na namamaga ang mga mata niya. Halatang halata iyon. Paano ba naman kasi? Wala na siyang ginawa ng sumunod na 2 gabi kundi ang umiyak. Namimiss siya si Ram at labis siyang nasasaktan at nagsiselos sa girlfriend nito na malamang kapiling nito gabi-gabi. At gusto niyang magtampo. Hindi man lang siya tinetext ng binata. May number naman siya dito. Pero ikakasal sila ngayon. Hindi man lang to nag-text ko anong oras darating. Nagkukulot ang loob niya na kinuha ang cellphone. Ngani-ngani niya nang i-text ang binata pero nagpigil siya. Magbumukha kasi siyang desperada. Pero sa kabila ng lungkot niya dahil sa malamig na pagtrato ng binata sa kanya, ay may ligayan siyang nadarama dahil ikakasal siya dito. But it's only for 6 months. He can't be yours forever. He has a girlfriend na babalikan nito. Nalungkot na naman siya sa katotohanan iyon. Hindi siya pwedeng ganito. Birthday niya at higit sa lahat, kasal niya ngayon kaya dapat maging masaya siya. Pinasigla niya ang sarili. At ang uunahin niya ay ang pagpapaganda. Gusto niyang maganda sa paningin siya ni Ram mamaya sa kasal nila. Yung ganda na makakalimutan nito ang girlfriend nito. Maaga pa naman, alas 6 lang ng umaga. Mamaya pang alas 11 ang kasal nila sa City Hall. Kumuha siya ng pipino. Nilagyan ng mga mata niya, muling umiga sa kama. Nicole, iha! Kinikilig na tili ng tita Nelia na nang nagpagising sa kanya. Nakaidlip pala siya. Tinanggal niya ang pipino sa mata at humalik sa tita niya. Tita, kailan pa po kayo dumating? Paupo siyang bumangon sa kama. Ang akala niya hindi ito dadalaw ngayong araw ng kasal niya. Ang tita Nelia niya ang nakatatandang kapatid ng papa niya. Matandang dalaga ito at naninirahan sa Villa Gonzales. 3 magkakapatid ang mga ito. Panganay ito, sumunod ang papa niya at ang bunso na si Tito Alberto nasa Australia kasama ng pamilya nito. Kadarating ko lang, iha, but I was so surprised to see a very handsome young man downstairs who happened to be your groom. Kinikilig nitong sabi. Nandito na si Ram? Nabubulol niyang sabi. A sudden feeling of excitement and happiness surged through her. Tumayo siya at takmang lalabas para makita si Ram pero pinigilan siya ng tita niya. Hep, iha, kahit sa West lang kasal mo at kahit alam kong bis mo na siya, sundin natin ang wedding tradition. Huwag ka muna magpakita sa kanya kundi mismo sa oras ng kasal ninyo. Mauuna na silang aalis ng Kuya Armando. Actually, paalis na sila. Nakangiting sabi ng tita niya. May panghihinayang siyang nadama. Gustong-gusto niya na itong makita. Galit pa kaya ito sa kanya? Sana naman ngitian na siya nito ngayon. Birthday naman niya at saka kasal naman nila. Magtapat ka nga sa akin, iha. You love him already, don't you? Pananalakab ng tita niya. Kahit madalang siyang umuwi ng Villa Gonzales, close siya sa tita niya. Ito na ang parang naging pangalawang ina niya nung mawala ang mama niya. Hanggang high school sa probinsya siya nag-aral, kaya ito ang kasama niya nung teenage years niya. Lumawas na lang siya ng Maynila nung mag-college siya para mag-aral. Paano niyo po nasabi yan, tita? We just met. Darling, pagkabanggit ko pa lang na narayan sa baba, parang may bituing nagkislapan sa mata mo. At di lang sa tagal ng pagkakakilala nabubuo ang pag-ibig, iha. Kaya nga may tinatawag na love at first sight. Nanunuksong sabi nito. O ba't parang matamlay ka? O kung mahal mo siya, dapat masaya ka. It's your wedding day, plus it's your birthday. He doesn't love me, tita. Malungkot niyang sabi.
I doubt. Hindi yan ang nakita ko kanina sa mata niya. He looks like a happy groom waiting for his bride. Panay nga ang sulyap sa hagdan. Umaasa sigurong makikita ka na. Hindi ko po alam kung paniniwalaan ko yan, tita. Iba ang nakikita ko sa mata niya kapag kami magkasama. Minsan, iha, people hide their feelings for fear of being rejected or being hurt. Make him feel your love. Alisin mo ang takot na yun sa puso niya at makikita mo sa likod noon ang pagmamahal niya sa'yo na walang kapantay. At huwag mo akong tatanungin kung bakit ko alam. I just know. Kahit hindi ako nagkapag-asawa, nagmahal din naman ako minsan sa buhay ko noon. Her tita smiled knowingly. Oh tita, I love you. Thank you so much for being here. Naluluhang niyakap niya ang tita niya. Oh, wag ka nang umiyak dyan. Masasayang ang mga pipinong pinaglalagay mo sa mata mo. Halika na't mag-ayos ka na para sa groom mo. Let's make him more beautiful, iha, para mapatulala yung mister mo. Tumatawang sabi ng tita niya.